Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Salamat po sapagkat patuloy po tayong binibiyayaan ng panibagong buhay ng ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, ay awitan nga po muna natin ng ating Panginoon. Awitin po natin ng isusuko ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ay binago ng Panginoon, pinalaya ko sa aking nakaraan. Sa puso kong madilim, sa pag-ibig buhay ko'y hinahawakan. Kaya maglilingkod, isusuko ang lahat. Sa Kanya na nangako at umibig ng tapat, susunod anumang maging kalagayan. Mamumuhay sa Kanyang kalooban. Aking buhay ay binago ng Panginoon, pinalaya ako sa aking nakaraan. Siya'y lumiwanag sa buhay kong madilim. Sa panganib buhay ko'y kinahawakan. Kaya maglilingkod, isusuko ang lahat. Sa Kanya na nangako at umibig ng tapat, susunod anumang maging kalagayan. Mamumuhay sa Kanyang kalooban. Kaya maglilingkod, isusuko ang lahat. Sa Kanya na nangako at umibig ng tapat, susunod anumang maging kalagayan. Mamumuhay sa Kanyang kalooban. Mamumuhay sa Kanyang kalooban. Mamumuhay sa Kanyang kalooban. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos na dakila. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Hallelujah. Tayo pong ay lumukod at manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat nga, O Diyos, sa umagang ito. Isang pribilehyo, O Diyos, na kami magkasama-sama upang kami makapag-aralan ng inyong mga salita. Patuloy na idinudulog namin, O Diyos, ang umagang ito, na kayo po ang sasama sa bawat isa sa amin. Pakalinisan niyo nga, O Diyos, ang aming mga puso. Gawin niyo po itong empty vessels upang ang mga salita, O Diyos, na mahahayag sa amin sa umagang ito ay maging pagpapala, O Diyos, sa tumimo sa aming mga puso. Dalangin namin, O Diyos, sa umagang ito. Sa bawat nakikinig, O Diyos, at kasama ko po, Panginoon, sa kabilang linya.
patuloy na bigyan niyo po kami, O Diyos, ng malakas na signal upang hindi po, Panginoon, mainterrupt ang aming pag-aaral ng iyong mga salita. Banal na Espiritu, kayo nga, O Diyos, ang kumatagpo sa amin sa umagang ito at kayo po ang manguna habang kami ay nag-aaral ng inyong mga salita. Maraming salamat nga po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po at isang manigong bagong taon po sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Diyos sa ating mga buhay sa oras na ito. Tayo po ay patuloy na mag-aaral po ng salita ng Diyos na kung saan ang ating pong tekstong pagbubulay-bulayan ay magmumula po sa aklat ng Pilipos, Kabanata 3, versikulo 13 hanggang 14, na kung saan ito po ay pinangmagatan natin na sabi nga po dito is forgetting yesterday and reaching for tomorrow. Na kung saan kalimutan natin ang nakaraan at abutin natin ang panibagong bukas. Na kung saan ngayon po ay bagong taon, kaya naman po bilang po sa ating buhay ay ating pagbubulay-bulayan yung buhay ng ating Apostol Pablo. Na kung saan makikita po natin dito na yung dating buhay niya ay binago ng ating Panginoon. Gayon din po sa buhay natin. Makikita po natin kung paano din po tayo babaguhin ng Panginoon na kung saan yung dati nating buhay at yung nakaraan nating kalalagayan ay patuloy po na tayo po ay babaguhin or binago ng ating Panginoon. Sapagkat sabi nga po, tayo po ay binili na ng malaking halaga ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo po. At doon po ay makikita natin kung paano po tayo patuloy na babaguhin at kung paano po tayo nagkaroon ng tamang relasyon sa ating Panginoon. Ang aklat po ng Pilipos ay isinulat po ni Apostol Pablo habang siya po ay nakapiit sa Roma. Hindi po naging hadlang ito para ipagpatuloy po niya yung pag-aaral o pagtuturo ng salita ng Diyos para sa mga taga-Pilipos. At nakita po natin yung buhay po ng Apostol Pablo kung paano po siya binago ng ating Panginoon. At ipinagmamalaki po niya doon sa kanyang mga isinulat na hindi tao ang tumawag sa kanya, kundi mismo ang Panginoong Heso Kristo. Habang kung babalikan po natin yung kanyang buhay sa aklat ng Gawa chapter 8 verses 1 to 3, dito po ay ipinakikita po na dati po ay siya yung nag-approve po para sa kamatayan ni Esteban. At nakita din po natin na doon po sa yon ay naging isang mamamatay tao siya ng mga tagasunod ni Kristo. Lahat po ng mga tagasunod ni Kristo ay kanyang pinagpapapatay at kinakaladkad niya. Na sa pag-akala niya, yun po yung mabuting paraan para sa kanyang paglilingkod. At sa Gawa chapter 9 verses 1 to 2 ay humingi pa po siya ng sulat sa mga pinanungpari na Hudyo para po abangan niya sa Damasco ang pagdadaan ng mga tagasunod ni Kristo. Ngunit doon sa sitwasyon na yon, sa verses 3 to 6 ng aklat ng Gawa chapter 9, biglang nabago po ang buhay ni Apostol Pablo. Sa pamagitan po ng pagtawag sa kanya ng Panginoon, sa pamagitan ng isang liwanag. At doon sa pamagitan ng liwanag na iyon ay nabulag po siya. At nakarinig siya ng isang tinig na sabi sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" At nakita natin na sa pamamagitan doon ng mga ganong senaryo ay hindi sinabi na ng ating Panginoon na bakit inuusig mo ang aking mga tagasunod, kung hindi ang sabi ng Panginoon, bakit ako ang inuusig mo. Kaya po dito sa ating pag-aaral sa umagang ito ay patuloy po na
pagbubulay-bulayan natin yung kanyang mga salita. Bilang po sa oras na ito, panahon na to, tayo po ay panibagong na naman po, chapter po ng buhay paglilingkod natin sa ating Panginoon. Na kung saan hindi natin alam, kaakibat na po sa ating mga tinawag ng Diyos yung mga pagsubok at yung mga talaga pong nandiyan po. Pero salamat sa Panginoon, kahit po tayo dumaraan sa mga pagsubok, ay nandun po yung ng Panginoon. Siya rin po yung gumagawa ng kapamaraanan. Kung paano po si Apostol Pablo din ay tinawag ng Diyos sa pamagitan po ng isang liwag na bulag siya, pero may po sa kanya. Meron pong ginamit din po sa kanya na tagapanalangin, ito po si Ananias. Ngunit nakita na po natin doon sa verses 3 to 6 na natakot din po si Ananias sa kanya dahil alam niya kung paano po yung ugali po ni Apostol Pablo. To cut the story short, yun po ay introduction pa lamang po natin. At ngayon po ay dadako na po tayo sa pinakabuod ng ating talata. Bago po ang lahat ay basahin po muna natin yung aklat ng Pilipos. Sabi po dito sa aklat ng Pilipos, chapter 3 verse 13. Sabi po dito sa 13, mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtam. Yun po yung verse Dito po ay pinakikita po na talagang mamaya po ay paliwanag natin. Doon muna po tayo sa verse 14. Sabi po dito sa 14, magpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtam ang gintampala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Dito po ay nakita natin, alam po natin na si Pablo nga ay dating si Saulo na isang relihiyosong Hudyo at masigasig na taga-usig ng mga tagasunod ni Kristo. Sa verses, yun nga pong ating mga binanggit kanina. At alam natin na sa pamamagitan nga po ng pagkatawag sa kanya ng Panginoon ay malaki po yung naging po sa kanya. Siya po sa dating niyang buhay na dating mamamatay at masamang tao ay binago siya ng Panginoon. Kaya naman po, makikita natin doon sa aklat ng 2 Corinthians chapter 12 verses 1 to 6 na hindi niya ipinagmalaki, hindi niya inangkin yung kapurihan ng Diyos sa kanyang buhay. Bilang po, sinabi niya na mayroong isang Kristiyano na dinala po sa third heaven. Ano po yung third heaven? Ito po yung trono ng ating Panginoon. Kaya po napatunayan po ni Pablo na talagang ang Diyos na tumawag sa kanya ay totoong Diyos at hindi po tao. Kaya po, maging tayo din po ay isang pinagpala din po tayo na talagang ang Diyos po ang tumawag sa bawat isa sa atin. Isang pribilehiyo po na tayo po ay maging anak ng Diyos. Sabi nga po sa John 1:12, ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay tinawag niya bilang Kanyang mga anak. At dito po ay makikita po natin doon nga po sa ating pinag-aralan na ang buhay po ni Apostol Pablo ay binago. Nabago po dahil po sa sitwasyon na nakita niya kung paano po naging mabuti at kung paano makapangyarihan ang Diyos na tumawag sa kanya dahil yung palang taong kanyang inuusig ay isa pala talagang Diyos nang dalhin po siya sa third heaven. At dito po ay tulad ni Pablo, ang bawat isa sa atin ay may nakaraan man o kasalanan. Hindi ito hadlang sa pagtupad ng layunin ng Diyos sa ating buhay. At sa 2 Corinthians 5:17, kung ang sino man ay kay Kristo, siya ay bagong nilalang na. Ang ating dating bagay ay lumipas na at narito lahat ang bagay na bago na.
tayo po ay binago na ng salita ng Diyos. Kung ano tayo dati, kailangan bagong nilalang na po tayo dahil tayo po ay binili na nga po ng mahal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, tayo po ay pag-aari na ng ating Panginoon. Hindi po pag-aari ng ating nanay, ng ating asawa, ng ating anak, kundi tayo po ay binili niya ng malaking halaga ng ating Panginoon. Kaya po yun po yung ating na kinalimutan na natin yung mga bagay na nakaraan sa ating buhay. Nakagaya rin po ni Apostol Pablo kung paano niya po tinalikuran yung dating yung buhay bilang mamamatay tao nang siya'y tinawag ng Diyos. Nakita natin kung paano po binago ang buhay niya. Kaya naman kahit siya'y nakakulong, ay patuloy po niyang itinuturo ang salita ng Diyos at patuloy po niyang nilalakaran yung pagkatawag sa Kanya bilang isang alagad ng ating Panginoon. At pinalaganap niya yung ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya sa atin din pong buhay, tayo din po ay inuutosan ng Panginoon na ihayag din po natin yung kanyang mga salita. Lalo na po at malapit na dumating ang ating Panginoon. Kaya po, isang pribilehyo po na tayo magamit po sa paghahayag ng salita ng Diyos. At mayroon po tayong gantimpala habang tayo po ay nagpapagamit sa ating Panginoon. Ano po ang gantimpala natin? Mamaya po ay makikita natin kung ano yung gantimpala na ating makakamit sa ating Panginoon. Kaya po, dito po ay patuloy lamang po tayong magpagamit sa ating Panginoon. Bilang kagaya po ni Apostol Pablo, binago siya, kaya naman patuloy na talagang kahit siya ay, alam natin na siya po sa bandang huli ay namatay din dahil sa pangangaral ng kanyang mga salita. Tayo ay tinuruan ng Diyos upang gantimpalaan sa verse 3:14. Sabi po dito, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtam ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. So dito po nakita natin ang pagtutok ni Apostol Pablo sa hinaharap ay simbolo ng kanyang determinasyon at layunin sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Kahit siya po ay nakabilanggo, patuloy siyang nagtuturo, nagsusulat, at nagpapalaganap ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At sa atin din pong buhay bilang tayo po ay tinubos at iniligtas ng Panginoon, sikapin din po nating lakaran ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Maglaan po tayo ng oras sa pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos kagaya ng ganitong ating ginagawa. Sa Joshua 1:8, di po ba? Nakita po natin sa Joshua 1:8, sabi nga po dito, sabi po sa Joshua 1:8, basahin na po natin, baka po ako'y mamali. Huwag mong kaliligtang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Meron po palang pribilehyo, yung pagbabasa at pag-aaral natin ng salita ng Diyos at yung pananalangin natin. Sapagkat sa ating pananalangin, meron po tayong makakantang biyaya. Isang patotoo po sa akin na yung walang humpay na pananalangin ko po ay continuation po ng aking patotoo dati, not detected na po yung aking leukemia. Kaya purihin po ang Diyos sa ating mga buhay. Sa bawat pananalangin po natin, may nakalaang gantimpala po ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya huwag po tayong magsawa na magpagamit sa ating Panginoon. Mag-share tayo ng salita ng Diyos. Sabi nga, pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. At doon sa salita ng Diyos, na makikita natin kung paano po yung salita ng Diyos ay buhay ayon po sa Hebreo 4:12. Di po ba? Nakita natin, talagang nagmamanifest sa ating buhay yung salita ng Diyos.
kapag meron tayong mga pinagdaraan ng pagsubok, nandiyan po lahat, makikita natin sa salita ng Diyos. At kapag nilakaran po natin yon, talagang nandun po yung masagana at matagumpay na pamumuhay ang ating makakamtan. At yung kagalingan na ibibigay sa atin ng Panginoon ay patuloy na makakamtan po natin. Kaya huwag po tayong magsawa sa pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi nga po ay patuloy lamang po na maglingkod tayo sa iglesia at patuloy na magamit sa paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi po nawawala ng kabuluhan yung ating mga ginagawa patungkol sa ating Panginoon, sapagkat darating po ang panahon na tayo po ay, sabi nga, sa kanyang pagbabalik, tayo po ay sasalubungin niya doon sa alapaap, kasama ng ating mga naunang pamilya na muling bubuhayin. Kaya po, di natin alam kung anong oras, kung ano ang araw ng pagdating ng ating Panginoon. Kaya huwag po tayong magsawa na mag-aral ng salita ng Diyos. Huwag po nating sayangin yung panahon hanggang dumating po ang ating Panginoon. Dahil sabi nga po ay merong gantimpala tayong makakamit sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Magpatuloy po tayo sa pananampalataya kahit maraming pag-uusig, maraming pagsubok tayong pinagdaraanan. Sabi nga po, ang gantimpala natin ay ang ating mga kaluluwang mailalapit sa ating Panginoon. Pangatlo po at sa huli po, paano natin lalakaran ang bagong buhay ayon sa kalooban ng Diyos? Makikita po natin ito sa, sabi po sa Efeso 2:10, sabi po sa Efeso 2:10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na ihinanda niya noong una pa man upang gawin po natin. Purihin po ang Diyos. Talagang, sabi nga po, kung ano tayo ngayon, hindi sa ating sariling gawa, hindi sa ating karunungan, hindi sa ating mga sa ating lakas, kung hindi dahil lamang po sa ating Panginoon, sa biyaya ng ating Panginoon, kaya po tayo nakakapagpatuloy. Kaya po huwag natin sayangin yung panahon na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Hanggat may lakas po tayo, gamitin natin sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Hindi mawawalan po ng kabuluhan yung ginagawa natin. At sabi nga po, alamin ang plano ng Diyos sa ating buhay at sumunod sa kanyang kalooban. Lagi po tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Tulad ni Pablo, dapat nating piliing iwanan ang nakaraan at lumakad sa bagong buhay. Sabi nga po, huwag na nating balikan pa yung dati nating buhay. Sabi nga po sa Isaiah 43, di po ba? 18 and 19. Sabi nga, huwag na nating balik-balikan pa yung nakaraan natin. Ang sabi nga po ng Panginoon, mula sa disyerto ay gagawa ako ng panibagong ilog. Upang, ibig sabihin po ay tayo po ay talagang mararanasan natin yung pagpapala na nagmumula po sa ating Panginoon. At sabi nga rin po, panatilihin ang pag-aaral ng salita ng Diyos, pananalangin at paglilingkod. Sabi nga po ito sa Roma chapter 12 verse 1 and 2. Roma chapter 12, 1 and 2. Ito po yung ating last year. Sabi po dito, sawang kaya nga mga kapatid, alang-alang sa magsaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos sa inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. Hayaan po natin ang Diyos po ang bumago sa atin. At huwag na po nating balik-balikan pa yung ating nakaraan. Panatilihin natin yung paggawa ng mabuti sa ating Panginoon. At ipinapakita lamang po dito na sa pamamagitan ng
aktibong pananampalataya at paglilingkod, maaari tayong lumakad sa bagong buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Kaya ngayong umagang ito bilang pagwawakas po natin, tulad din po ni Pablo, tayo rin ay tinatawagan, nakalimutan ang nakaraan at tumutok sa hinaharap kay Kristo. Sa taong 2026 ay nangangailangan po tayo ng desisyon, dedikasyon at aktibong paglilingkod po sa ating Panginoon. Sapagkat hindi po nawawala ng kabuluhan yung ginagawa nating paglilingkod. May gantimpala tayong mararanasan. Sabi nga, kagaya po ng nangyari sa akin, talagang ipinokus na lang po naming mag-asawang paglilingkod sa Panginoon. Kaya po talaga naranasan namin yung kagalingan na nagmumula po sa ating Panginoon. Yun naman po ang pangako sa atin ng Panginoon, na kapag sumunod tayo sa kanyang kalooban, anumang ating hingi sa kanya ay ipagkakaloob po sa atin ayon po sa kanyang kalooban. Kaya po, tulad po ni Pablo, gawin din po natin yung kanyang ginagawa. Mas ano pa nga po yung nangyari kay Pablo, di po ba? Siya po ay sa pamamagitan ng pag-share ng salita ng Diyos, siya po ay nakulong at siya po ay namatay. Tayo po ba kaya natin gawin yon? Makakaya natin sa kalooban ng Diyos. Tandaan po natin na ang Diyos ay may kakayahan ng gumawa ng bagong simula sa buhay natin kahit gaano pa kalala at ano man po yung nakaraan natin. Talikuran na po natin ito sapagkat may panibagong buhay po na ibibigay po sa atin ng Panginoon. Salamat po sa salita ng Diyos. Tayo po ay yumukod at manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin po kayo sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa mga salitang nahayag sa amin sa oras ni ito. Maging po sa lahat ng mga kasama ko, Panginoon, nakinig ng iyong mga salita. Maging sa mga makikinig pa, O Diyos, pagpalain niyo po ang bawat isa ng mga salita, O Diyos, na aming napagbulay-bulayan sa oras na ito. Dalangin namin, O Diyos, kagaya ni Apostol Pablo. Malakaran namin, O Diyos, yung ipinagagawa niyo po sa amin. Kung papaano niyo po kami tinawag, O God, sa aming paglilingkod. Patuloy na maranasan namin, O God, na kami ay patuloy na maglingkod sa inyo. Patuloy na ibigay namin ang aming buhay. Ngayon 2026, O Diyos, hindi niyo po pinangako na hindi na po kami magkakaroon ng pagsubok. Ngunit dahil sa pagsubok na iyon, patuloy na kami patatatagan nyo. Yun po ang pangako nyo po sa amin na kapag kami, Panginoon, ay patuloy na lumakad sa inyong kalooban. Ang pagpapala, O Diyos, ay patuloy na mararanasan ng bawat isa sa amin. Kaya sa umagang ito, kami po ay patuloy na nananalangin sa inyo. Samahan niyo po ang bawat sino man, O Diyos, yung nakakaranas ng pagsubok, sakit at karamdaman, O Diyos. Kayo nga po ang umabot sa bawat isa. Kayo nga po ang magbigay ng kalakasan sa bawat isa. Patuloy na abutin niyo po sila, O Diyos, ng iyong mapagpalang kamay. Maging Lord God, ang bawat guro ng Bible School, O Diyos, kayo nga po ang patuloy na magbigay sa kanila ng karunungan na nanggagaling sa inyo, O Diyos, upang nasa gayon, O God, ay patuloy na marami pong maabot na mga lingkod ng Diyos na patuloy po na susunod sa inyong kalooban, maging ang Pastor Joseph Masaredo, ang aming superintendent, Panginoon. Lord, kayo po ang patuloy na magpagaling sa kanya, anumang mga sitwasyon na kanyang pinagdaraanan, O Diyos. Kayo ang Jehovah Rapha, O God, na magpapagaling, O Diyos. Samahan niyo po siya sa lahat ng kanyang mga misyon, O God, at patuloy na pagpapala at pag-iingat maging sa kanyang buong pamilya, kay Ma'am Lani, O Diyos, at sa kanyang 3 anak, O God, kanyang 4 na anak, O Diyos. Gayon din po sa lahat ng mga guro, kila Ma'am Helen, Sir Erning, Ma'am Mining, Ma'am B, Panginoon, Sir Renren, Sir Norman, Panginoon, Ma'am Baby, O God, at patuloy na kayo po ang siyang mag-iingat sa bawat isa, O Diyos. Patuloy na katagpuin niyo po sila, maging ang mga estudyante, O Diyos, freshman and senior, sa lahat po, Panginoon, ang mga bayarin, kayo po ang tutugon ito. You are the Jehovah Jireh, O Diyos na naglalaan sa bawat isa, Panginoon. Maging sa aming mga
missionary, O Diyos, kayo po ang patuloy na mag-iingat sa kanila, Panginoon. Abutin niyo rin po sila, Panginoon, ng pagpapala, O Diyos, kalakasang nanggagaling sa inyo, O God. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Sa iyo namin ipinagkakatiwala, O Diyos, ang umagang ito nang may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga pong muli sa bawat isa. Purihin po ang Diyos sa buhay nating lahat. God bless to all po.